Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi makapapayag ang grupo nila Paquito at Django na maungusan sila ni Gabo, lalong-lalo na naikwento ni Betchay na kumikita ito ng 200,000 piso si Gabo. At natatakot sila ni Paquito at Django na balang araw ay si Gabo na ang kilalaning hari dito sa ginantuang lupa. Kaya para malaman nila kung ano ang trabaho ni Gabo ay kinorner nila ito ang grupo nila ni Tulits para makakuha ng impormasyon. Pero kahit anong pananakot nila ni Django ay hindi nila mapagsalita itong grupo nila ni Tulits. Na ang rason ay hindi rin nila alam at nangako sila ni Tulits na kukunin ang loob ni Gabo, lalong-lalo na ang tiwala. Nang sa ganon ay malalaman nila kung ano nga ba talaga ang trabaho ni Gabo. Habang si Gabo naman ay nadala na nga sa ospital ang babae na nabaril dahil sa pang-hold up ng mga di kilalang tao. Awang-awa si Gabo dahil naalala niya ang pagkabaril sa kanyang ina. Kaya nangako itong si Gabo na tutulong dito sa ina ng bata. Kaya kahit hindi siya pinatatawag ni Tatang ay pumunta siya sa kampo ng mga taga-anino at humihingi ng trabaho nang sa ganon ay makatulong sa kanyang kapwa. Habang si Sam naman ay na-interview na nga ng mga taga-internal affairs ng taga-NCIA na inamin ni Sam na lumabag siya sa protocol. Pero ang layunin ay masolve ang kaso ng illegal gold smuggling at iyon ay ang paghuli dito sa kay Mr. Chan na magdidiin dito sa kaso ni Victor Safra. Tuluyan na kayang masuspindi si Sam o kaya'y matanggal sa trabaho? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Sigabo.